Paiimbestigahan sa Senado ang pagkalat sa internet ng mga peking balita, gayon din ang mga tinatawag na social media troll. Pati kasi ilang ahensya ng gobyerno ay nabibiktima ng fake news. Saksi si Jam Sesante. When we got this, it said it had a cover document, confidential. This was submitted to us by Nika. When we researched the website, this specific article, by the way, which was submitted to us by Nika, there's a addendum. This specific article is partly for satirical and entertainment purposes. Ultimo National Intelligence Coordinating Agency ng gobyerno o NICA na peke. Kaya ganun na lang ang galit ni Senador Richard Gordon noong Oktubre sa ahensya na nagbase ng impormasyon sa fake news. Nitong Enero naman, may mga nagpakilalang abogado na nagsampa ng kaso laban kay dating Pangulong Noynoy Aquino at kay Mar Rojas na tinawag nilang Nutrition Secretary base sa isang BSP circular na non-existent pala o peke. Marami pa ring napaniwala dahil may mga kumalat na peking kopya ng circular sa mga website na nagpapakalat ng fake news. At hindi lang sa Pilipinas kundi sa abroad. Tulad nitong Desyembre nang magbanta ng nuclear retaliation ang Pakistani Prime Minister laban sa Israel. Dahil yan sa nabasa niyang plano raw ng Israel na nuclear attack laban sa Pakistan na kinalaunay natuklasang nabasa niya sa fake news. Kaya naman naghain ng resolusyon si Senador Kiko Pangilinan para imungkahi sa Senado na imbestigahan ang pagkalat ng fake news para tignan kung paano maaamyandahan ang 2012 Cybercrime Law at iba pang batas para mapanagot sila. Ang pinaiimbestigahan naman ng resolusyong inihain ni Senador Antonio Trillanes IV ay mga social media trolls o yung mga pekeng social media accounts na nagpapakalat ng maling balita at impormasyon. Kabilang sa tinatarget ni Trillanes ang mga gumagamit ng masamang lengguwahe at nagbabantang papatayin o gagahasain ang mga tutol sa sinasabi nila. Tila political trolls ang target pero hindi lang sila ang mga pekeng account. Noong Oktubre kasi, may peking Twitter account naman ng Pag-asa na naging basihan ng DepEd para i-anunsyo sa Twitter ang class suspension sa Metro Manila. Humingi ng paumanhin ng DepEd sa pagkakamali. Bukod sa Twitter, kabilang din ang Facebook sa platform kung saan kumakalat ang fake news. Bagay na ginagawa na rin ito ng paraan. May anti-fake news tools na silang din-develop at kasalukuyang sinusubukan sa Germany. Ako si Jam Sesante, ang inyong saksi.